Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Okay. Muli, ako si Teacher Hana, ang inyong guro sa EPP-IA. Ngayong umaga, handa na ba kayo muling makinig sa ating aralin sa araw na ito? Opo. Opo. Okay, madali. Bago yan, yumuko ang ulo at tayo ay mananalangin. Iupo natin ang ating mga ulo at damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot ng pandemya. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin upang malinang ang aming isipan at maunawaan ang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan mo din po ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng mga pagsubok sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa araw na ito. Sa iyo ang kaluwalhatian at papuri, Ama naming Diyos. Sa ngalan ng iyong anak na tagapagligtas. Amen. Okay. Ngayon na mayroon na tayong gabay ng ating Panginoon sa ating pag-aaral, magsisimula na tayong mag-aral ng ating aralin sa araw na ito. Pero bago yan, hayaan niyo muna akong ulit na sabihin sa inyo ang mga alituntunin na dapat nating sundin sa ating online class. Una, dapat ninyong i-mute ang inyong mga mic at bubuksan lamang ito kapag ikaw ay sasagot o may nais na itanong. So kapag hindi ka naman tinatawag ni teacher or wala ka namang itatanong kay teacher, panatilihing naka-off ang mic para tayo ay nagkakaintindihan. Pangalawa, kapag nais mong sumagot, ay pwede mong pindutin ang raise hand button dyan sa ibaba ng inyong phone. Kung hindi nyo naman kayang ipindutin ang raise hand button, pwede nyo namang itaas ang inyong mga kamay at makikita kayo ni teacher. Pangatlo, i-on ninyo ang inyong mga camera para nakikita ko kung sino ang nakataas ang kamay, nakikita ko kung kayo ay nakikinig, at nakikita rin ni teacher ang inyong mga gwapo at magagandang mukha. Pang-apat, dapat din ikaw ay makinig ng mabuti sa talakayan para naiintindihan ninyo ang ating pinag-aaralan sa araw na ito. At ang panglima, irespeto ang taong nagsasalita. Kaya pag may nagsasalita, huwag po ninyong sinasabayan. Okay? Nagkakaintindihan ba mga bata? Opo. 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 Dahil dyan, magsisimula na tayo sa ating aralin ngayong araw na ito. Ang ating pag-aaralan ay mula sa most essential learning competencies ng EPP Industrial Arts na nakabubuo ng plano ng proyekto na nakadisenyo mula sa iba't ibang materyales na makikita sa pamayanan. Halimbawa, kahoy, metal, kawayan at iba pa na maaring ginagamitan ng elektrisidad na maaring mapagkakitaan. Yan ang ating pag-aaralan mula sa most essential learning competencies ng industrial arts. Ano naman ang inaasahang mangyayari sa inyong mga mag-aaral pagkatapos ng araling ito? Inaasahan na kayo ay nakatatalakay ng iba't ibang materyales na matatagpuan sa pamayanan. Pangalawa, nakapagbibigay ng mga produktong magagawa
sa iba't ibang materyales na matatagpuan sa ating pamayanan. At pangatlo, inaasahan din na kayo ay papahalagahan ang iba't ibang materyales na matatagpuan sa ating pamayanan. Yan ang mga inaasahang matututunan ninyo pagkatapos ng ating aralin sa araw na ito. Ulitin po ni teacher, handa na ba kayong mag-aral sa araw na ito, mga bata? Opo. Opo, handa na po. Sabihin nyo nga, 1, 2, 3, go! Parang kumain ulit. Opo, handa na po. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, very good. Off na natin ulit yung mga mic natin. Si teacher na lang ulit ang magsasalita. Dahil handang-handa na kayo, meron tayong unang gawain. Ayon sa unang gawain, tingnan ang larawan sa bawat bilang. Tukuyin ang ngalan ng produktong maaring ipagawa, makita o mabili sa ating bayan dito sa Montalban. So lahat ng makikita ninyo ay mga produktong nakikita or nabibili at pwedeng ipagawa sa ating bayan. Sasabihin nyo lang kung ano ang produktong ito. Okay? Raise hand button lang or taas ang kamay. Okay, ano kaya yung larawan na yan? Okay? Patawagin ni teacher. Okay. Mahinay, ano yung larawan na yan? Pintuan. Okay, tingnan natin kung tama si Mahinay, ha? Okay, tama. Ito ay pinto o pintuan. Magaling. May clap ka kay teacher dahil tama ang iyong sagot. Pangalawa, ano naman kaya ang tawag dito? Upuan po. Okay, Chelsea? Upuan po. Okay. Mamaya, tatawagin muna ni teacher, ha, bago mag-sagot, ha. Tingnan natin kung tama. Okay, very good, Chelsea. Ito ay upuan o salaset na gawa sa kawayan. Okay? Sabi ni Willie, dahil magaling ka, bigyan ng jacket yan. May jacket ka daw kay Willie kasi tama ang iyong sagot. Okay, pangatlo. Ano naman kaya ito? Okay, Alcantara. Alcantara. Walis. Okay, walis na ano yan, Alcantara? Walis tambo po. Okay, tingnan natin kung tama ka. Okay, tama. Ito ay walis, tambo. At sabi ng teacher, may tama ka. Okay, tama ka sa iyong sagot. Magaling, Alcantara. Next, ano naman kaya ito? Mary Grace. Alam mo ba kung ano ito? Paso po. Okay, tingnan natin kung tama, ha? Okay, ito ay flower vase o paso. Yung iba ginagawa itong flower vase, yung iba naman ginagawa siyang paso. Okay, sabi na ni Boy Abunda sa'yo, ikaw na, dahil magaling ang iyong sagot. Okay, panglima. Ano naman kaya ito? Ashley. Ashley. Ay, hindi pala. Alakansya po. Okay, tingnan natin kung tama siya, ha? Okay, tama. Ito ay isang alkansya. Very good. Sabi sa'yo ng emoji, nakaganon siya, nakakindat. Very good ka daw. Okay? Dahil tama ang inyong mga sagot, kayo ay magagaling na bata dahil natukoy nyo ang mga ngalan ng iba't ibang produkto na matatagpuan sa bayan ng Montalban. At alam ni teacher na kahit hindi pa natawag ang iba sa inyo, alam na alam nyo din ang tawag sa mga produktong yan kasi nakikita yan dito sa ating bayan. Okay? Nandito na tayo sa sunod nating gawain. Tayo ay manonood. Gusto nyo bang manood? Opo. Okay, pero bago yan, ano-ano kaya yung mga dapat na ginagawa kapag tayo ay nanonood habang
nag-aaral? Taas niya ang kamay ng gustong sumagot. Mary Grace. Tahimik po. Okay, dapat ikaw ay tahimik. O ano pa? Wag makinig po sa guro. Okay, makinig sa guro. O, Hevero, ikaw naman. Tahimik lang. Okay, tahimik lang. O, pareho lang. Dapat kayo ay tahimik at nakikinig, hindi lamang kay teacher, kundi pati sa inyong papanoorin. At kailangan nyo makinig na mabuti dahil pagkatapos niyan, may itatanong si teacher sa inyo para malaman ni teacher kung kayong lahat ay nakikinig sa inyong pinanood. Okay, tingnan na natin ha. Umpisa na natin ang inyong papanoorin. Pinangunahan ni Rizal Congressman Juan Fidel Nograles ang pagkatanim ng mga binging kawayan sa bulubunduking bahagi ng Montalban, Rizal. Ito ang third leg ng aktibidad na tinawag na Save Our Forest Now na deluhan ng 1,000 kabataan mula sa nasabing bayan. Mahigit 1,000 mga kawayan ang naitanim sa tabi ng ilog sa bundok ng Wawa ng Barangay San Rafael ng nasabing lugar. Sa kanyang mensahe, hinimok ni Nograles ang mga kabataan na manguna sa pagbibigay solusyon sa environmental issues tulad ng pagbaha at regreening. Naniniwala ang mababatas na dapat manguna ang mga kabataan sa regreening movement, lalo't ang henerasyon ngayon ang siya makikinabang at magmamana sa kapaligiran at kalikasan sa hinaharap. Malakian niya ang benepisyo ng pagtatanim ng kawayan dahil bukod sa nakatutulong ito upang maiwasan ang pagguho ng lupa, ay magagamit din ito para sa kabuhayan ng mga tao. Maraming benepisyo ang pagtanim ng kawayan. Unang-una, soil erosion. So yung pagguho ng lupa mula sa taas. Kasi yung kawayan, pag tinanim mo natin to, kaya mamaya, siguro natin, kapag nilubog mo natin yung kawayan, ay maganda yung pagkakatanim sapagkat lumalalim mo yung ugat nito at piniprevent mo nito yung soil erosion. Ibinalita naman ito sa mga dumalong kabataan ang pagkakaroon ng Bamboo Training Center sa University of Rizal System. May itatayo ho tayong gusali dito ho sa URS kung saan yung mga agriculture students. So kayo ho yung magiging project ho natin. Dito ho sa Kawayan, gagawin ho natin itong pagkukuhan kabuhayan. Napakarami ho kasi pwedeng magawa sa Kawayan. May bamboo chair, bamboo bikes, usong-uso yung bamboo bikes ngayon. Kaya pag nagtatanim ho tayo ng kawayan, mayroon ho tayong pagkukuhanan nitong source na magiging sustainable. Paliwanag nito, nakatulong na sa kalikasan ng mga taga rito ay mayroon pang pagkakakitaan. Okay, naintindihan ba ang inyong pinanood? Opo. Okay, tingnan na natin. Titingnan ni teacher kung talagang naintindihan. Ano daw? Althea Kabakungan, para sa iyo to. Ano daw ang itinanim ng mga kabataan at ni Congressman Nograles? Kawayan. Okay, tama. Nagtanim sila ng kawayan. Sunod, saang lugar daw nila ito tinanim? Better. Wawa. Okay, mahinay. Wawa. Sa Wawa. O, sa bulubundukin ng ano? Anong lugar tayo? Montalban. Okay, sa bulubundukin ng Montalban. Ayon sa inyong napanood, ano daw ang maitutulong sa pagtatanim ng kawayan sa ating bayan? Claire. Claire. Andiyan ba si Claire? Ano daw ang maitutulong ng pagtatanim ng kawayan? Ayon sa inyong napanood. Okay, wala siya. Wait lang. Ano daw po ang maitutulong ng pagtatanim ng kawayan? Mahinay. Maiwasan ang pagbaha po. Okay, maiiwasan ang pagbaha. O ano pa daw ang maitutulong ng kawayan bukod sa maiiwasan ang pagbaha?
Ano pa daw po ang maitutulong ng pagtatanim ng kawayan sa mga taga Montalban? Tingnan natin ha. Okay. Ashley. Pwedeng panghanap buhay. Okay, very good. Pwede din itong panghanap buhay ng mga mamamayan sa ating bayan dito sa Montalban. Okay, next na tanong ni teacher. Kung maaari kang makalabas sa inyong tahanan ngayon, makikiisa ka ba sa gawaing ito at bakit? Okay. Tatawag si teacher. Eliza Pearl. Opo. O, bakit ka makikiisa, Eliza Pearl? Kasi, Sige, kaya mo yan, anak. Bakit kaya kailangan mong makiisa sa pagtatanim ng kawayan? O, taas nga ang kamay na makikiisa sa pagtatanim ng kawayan. Okay. O, Ashley, bakit ka makikiisa sa pagtatanim ng kawayan? Upang panghanap buhay. Okay, para magkaroon ka ng paghahanap ng kabuhayan. Okay, o ikaw naman, Princess Ashley. Upang makatulong po sa komunidad. Okay, very good. Para makatulong sa ating komunidad. Ang gagaling naman ang sagot. Okay, panglima. Ano-anong produkto daw ang maaaring magawa mula sa kawayan? Okay, ano-ano daw produkto ang maaaring magawa mula sa kawayan? Okay, Kirby. upuan. Okay, upuan. Chelsea. Lamesa po. Okay, lamesa. O ano pa? Yung ayon sa inyong nabasa kanina. Ano-ano pa daw ang mga dapat or maaaring magawa? Jessica Hivero. Kubo. Okay, kubo. O ano pa? Yung isang nabanggit doon sa ating pinanood na pwedeng magawa sa kawayan. Claire. Bike po. Okay, bamboo. Bike. Okay, very good. Ang gagaling naman ng grade 4. Next, dito na tayo ha. Dahil naintindihan nyo nga ang ating pinanood, lilipat na tayo ngayon sa ating panibagong gawain. Okay. Okay, babalikan natin yung mga produktong matatagpuan sa bayan ng Montalban na aking pinakita kanina. Ngayon naman, aayusin nyo yung jumbled letters para matukoy ninyo kung saan gawa ang bawat larawan. Okay? Itong pintuan, saan kaya yari ang pintuan? Okay? Hulaan nga. Iayos ang jumbled letters. Isusulat po. Hindi po. Tatawag na lang po si teacher ng sasagot. Kirby, Deniega. Kahoy. Okay, tingnan natin ha kung tama siya. Okay, very good. Magaling. Ikaw ay nakatama ng sagot. Ito ay kahoy. Next. Saan naman kaya yari ang mga upuan na ito? Wait. Jessica. Sa kawayan po. Okay, ito ay yari sa kawayan. Tingnan nga natin. Okay, very good. Ito ay yari sa kawayan. May check ka. Okay, next. Pangatlo, saan kaya yari itong walis tambo? Saan kaya yari ang walis tambo? Bibigyan ko kayo ng clue. Ayan. Saan kaya yari yan? Damo po. Saan po? Ashley, Princess Ashley. Damo po. Okay, tingnan natin kung tama si Princess Ashley ha. Okay, very good. Tama. Ito ay yari sa damo. Pang-apat, saan naman kaya yari ang flower vase na ito? Okay, tingnan natin.
Okay, better. Saan yari ito? Semento. Okay, tingnan natin kung tama si better. Okay, very good. Ito ay yari sa semento. May check ka din. Okay, panglima. Saan naman yari itong alkansya na ito? Ayan ang clue. Lata po. Lata. Okay, ito ay yari sa lata. Magaling. Okay? Dahil alam nyo na at naitama nyo ang mga gawain kanina, sa tingin ninyo, tungkol saan kaya ang pag-aaralan natin ngayong araw na ito? Isip nga kayo, tungkol saan kaya ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito? Buhat doon sa mga mga gawain natin kanina. May idea ba kayo tungkol saan kaya ang pag-aaralan natin ngayong araw na ito? Okay, Jessica? Tungkol po sa kawayan. Okay, tungkol sa kawayan. Tungkol saan pa? Sa kahoy. Sa kahoy, sa kawayan. Ano kayang tawag dun sa mga yun? Tungkol po sa iba't ibang materyales. Very good, Agnes. Ito ay tungkol sa iba't ibang materyales na matatagpuan sa ating pamayanan. Ang galing naman ni Agnes. Dahil dyan, meron kang clap kay teacher kasi natama mo ang ating pag-aaralan ngayon. Pero bago yan, may tanong muna si teacher. Mayroon ba kayong gamit sa bahay na yari sa mga materyales na nabanggit kanina? Kagaya ng kahoy, kawayan, meron po ba? Meron po. Okay, Meron po. okay. Dahil meron po, magbigay ka nga, Ruelo, ng kagamitan sa bahay nyo na yari sa kahoy. Ruelo? Mesa po. Okay, may mesa sila na yari sa kahoy. Ikaw naman, Eliza Pearl. Meron bang yari sa kahoy dyan sa bahay nyo? Pintuan po. Okay, pintuan. Balili, ikaw naman. John Fred. Meron bang yari sa kahoy? Ano po? Aparador. Okay, aparador. Next. Meron naman ba sa inyong may yari sa kawayan ang gamit sa bahay? Meron ba? Kirby, Deniega. Meron po. Deniega, meron bang yari sa kahoy sa inyong bahay? Ay, kawayan dyan sa bahay nyo? Walis tambo. Okay, yung walis ka po nila, yung hawakan. Sino pa? Meron ba sa inyong yari sa kawayan ang gamit sa bahay? Agnes, ano sa inyo anak? Okay, yung upuan nila. Sunod. Meron naman bang gamit sa inyong bahay na yari sa damo? Walis tambo. Okay, yung walis, tambo. Yung yari sa semento? Yung paso po. Okay, paso. Amen. Okay. Right po, ma'am. Opo, next. Ano naman pong yari sa gamit sa inyong tahanan na yari sa lata? Tatawag na lang si teacher. Claire, may gamit ka ba sa bahay na yari sa lata? Rep po. Okay, yung rep nyo, yari sa lata or aluminum yung harapan. Okay? Sino pa? Ako po. Agnes, anong yari sa lata sa inyong tahanan? Alkansya po. Okay, may alkansya siya na yari sa lata. Ang gagaling. Dahil dyan, tayo ay magtatalakayan na tungkol sa iba't ibang materyales na matatagpuan sa pamayanan. Okay? Ang ating bansa ay sagana sa materyales na mayroon sa ating pamayanan. Okay, dahil sa marami tayong likas na yaman na matatagpuan sa ating bansa, kaya rin maraming materyales na makikita sa ating mga lugar. Masasabing punong-puno ng sining ang ating bansa
na lumilikha ng maraming produktong lokal at nagbibigay kabuhayan sa maraming Pilipino. Ilan dito ay mga bag, sapatos, kagamitan sa bahay, kasuotan at mga pangdekorasyon. So dahil nga marami tayong materyales na matatagpuan sa ating tahanan, ito ang pinagkukunan ng yaman ng ating mga mamamayan, okay, na ginagawang produkto at pwedeng ibenta sa ating bansa maging sa ibang bansa. Dahil sa mga materyales na ito, nagkakaroon ng kabuhayan ang maraming Pilipino. Okay? Ang una dito ay ang tabla at kahoy. Okay? Ano daw po ang tabla at kahoy? Chelsea, pakibasa. Chelsea, pakibasa anak. Ang tabla at kahoy na nagmula sa mga puno ng mulabe, narayakal, kamagong, apitong at iba pa. May iba't ibang sukat at lapad ang kahoy, kaya't makapipili ng naaayon sa laki at anyo ng proyekto gagawin. Tiyakin lamang na ang uri ng kahoy ay tuyong-tuyo upang maiwasan ang madaling pagbulok nito. Okay. O ang tabla at kahoy daw ay pwedeng galing sa puno ng mulabe, narayakal, kamagong at apitong. Marami pang mga puno na pwedeng pagkuhanan ng tabla at kahoy. Okay? Ang tabla at kahoy ay iba't iba ang sukat at laki. Ito ay pinapatuyo para mas maganda ang paggamit nito. Ito ay ginagawa or ginagamit para sa iba't ibang proyekto na kasangkapan sa ating mga bahay. Okay? Ano-ano daw po ang halimbawa ng mga proyekto o produktong magagawa mula sa tabla ng kahoy? Okay, o ito po yun. Pwedeng gawing crib, lamesa, upuan, aparador, pwede ring cabinet at pintuan. Marami pa pong iba na pwedeng magawa sa kahoy. O magbigay ka nga ng isa. Balili? Aparador po. Okay, aparador. Okay, next. Pangalawa naman po sa produktong matatagpuan sa pamayanan ay ang abaka. Okay, pakibasa naman Claire. Abaka, ito ay isang uri ng halaman na nahawig sa puno ng saging, maliban sa mga dahon dahil higit na malalapad ang dahon nito kaysa sa dahon ng saging. Ang lalawigan ng Davao ay kilala sa malawak na taniman ng abaka. Ang mga hibla nito na buhat sa puno ang isang ginagamit sa paggawa ng mga basket, punasan ng paa, tsinela, sinturon, mga palamuti at iba pang kagamitan pambahay dahil matibay ito. Kilala rin ang abaka sa paggawa ng lubid at pisi na ginagamit kahit nasa ibang bansa. Okay, ang abaka naman daw po ay katulad or kaitsura ng puno ng saging. Ang abaka naman po ay madalas makikita sa lalawigan daw ng Davao. Meron din to sa Bicol. Okay? Ang mga hibla nito na buhat sa puno ng abaka ay pwede daw gawing basket, punasan ng tsinelas, sinturon at iba pang mga kagamitan sa bahay. Pwede din daw tong gawing lubid o PC na panali. Ito daw po ang kadalasang ginagawa ng mga nasa ibang bansa. Ano-ano naman po yung halimbawa ng produkto na maaaring matagpuan, hindi lamang sa Davao. Okay? Makikita rin po ito sa Rehiyon 4A sa lalawigan ng Quezon. Pwedeng tsinelas, pwedeng basket, lagayan ng mga halaman, taniman ng halaman, pwede rin ang bag. Okay? Pangatlo ay ang niyog. Ano naman daw po ang niyog?
Ashley. Princess Ashley. Ito ay tinatawag ding puno ng buhay dahil sa ang bawat bahagi nito ay may sadyang gamit mula sa mga ugat hanggang sa mga dahon ay napapakinabangan. Mainam gawing gamot ang mga ugat nito at maaari ring gawing pangkulay. Ang mga hibla ng punot ay ginagawang lubid, bag at pahira ng paa. Karaniwan ding nagawa at ginagamit ang tawan puno ng nyog na haligi at sahig ng mga bahay at iba pang mga kagamitang pambahay. Okay, ang nyog naman daw po, ang tawag dito ay puno ng buhay. Bakit siya tinawag na puno ng buhay? Kasi lahat ng bahagi ng puno mula sa ugat hanggang sa kanyang dahon ay pwedeng pakinabangan. Pwede daw itong gawing gamot, pwedeng gawing bag, lubid, punasan ng paa. Yun yung mga ilan sa halimbawa na pwedeng gawin sa niyog. Ito naman po ang iba pang halimbawa ng produkto na maaring gawin sa niyog. Pwedeng gawing langis, pwedeng gawing bunot, di ba, sa sahig, pwedeng gawing lambanog or yung alak. At marami pang iba katulad nitong sa Coconut Festival. Gumawa sila ng basket, ng carpet na gawa sa niyog, gumawa rin sila ng lamesa. Okay, yan po yung mga iba't ibang halimbawa ng produkto sa Laguna na maaaring gawin sa niyog. Okay? Sunod, pandan. Ashley naman, Heromiano. Ito ay karaniwang tumutubo sa gilid ng pampang, kung saan ay mabuhangin o sa mga gilid ng bundok, o malapit sa lawa o latsa. Malalapad at mahaba ang mga dahon nito na nahawig sa dahon ng pinya. Mainam itong gamitin sa paggawa ng banig, sapin sa plato, sombrero, bag, tsinelas, kampipi, at iba pa. Okay. So, ang dahon naman daw po ng pandan ay halos katulad naman po ng dahon ng pinya. Ito daw po ay madalas na tumutubo sa mga pampang kung saan mabuhangin or sa mga gilid ng bundok na malapit sa lawa o latian. Okay, ano-ano naman daw po ang mga produkto na pwedeng gawin mula sa pandan? Pwedeng banig, sapin sa plato, sombrero, bag, tsinelas, tampipi, at iba pa. Okay, tingnan naman natin mula sa Region 4A ng Laguna. Okay, yan po ang mga gawa sa pandan. Yan naman po ay ginawa sa Laguna. Ginawa nilang sombrero, ginawa nilang bag at bayong. Okay? Next, buri. Ano naman po daw ang buri? Pakibasa naman, Jessica. Ang buri ay isa sa pinakamalaking palmera na tumutubo sa bansang Pilipinas. Ang mga nagagawang hibla ng buri ay kinukuha sa mga murang dahon at ginagawang banig at tampipi. Sombrero, pamaypay, bag, basket at iba pa. Ginagawa ring walis at nasirahan ang buong palapag nito. Ang buri ay tinatanim sa anumang dako ng bansa. Okay. Ang buri naman daw po ay isa sa pinakamalaking palmera na mayroon na tumutubo sa ating bansa. Ano-ano naman daw po yung mga pwedeng gawin sa buri? Ginagawa itong banig, sombrero, tampipi, pamaypay, bag, lubid at iba pa. Yung iba naman, yung mga palapa nito ay ginagawang walis at basurahan. Madali lang daw pong itanim ang buri, kaya kahit saang dako daw po ng ating bansa ay pwede itong itanim. Okay? Ito naman po ay mula ulit sa Laguna. Yan po yung mga produktong kanilang ginawa na yari sa buri. Gumawa silang basket, bayong, may walis din silang gawa sa buri, pamaypay. Okay? Yan po ang kanilang mga ginawang produkto. Okay, pang-anim. Si teacher na po ang
magpapaliwanag para dire-diretso na tayo. Hindi na ako tatawag ng babasa ha. Tiningnan ko lang kung kayo ay magaling ng bumasa. At dahil magagaling na kayong bumasa, si teacher na po ang magtutuloy. Ang nito, ang pang-anim na materyales na matatagpuan sa ating pamayanan ay tinatawag na nito. Ito daw po ay isang uri ng pako o fern na mayroong ugat at tangkay. Pero wala siyang bulaklak at wala rin siyang buto. Ito ay mainam, biyakin habang sariwa pa at saka ilulubog daw po sa putik para mas lalo siyang tumibay at pumantay ang kulay niya na pagkaitim. Pagka ito daw po ay tuyo na, bibiyakin siya, pagkabiyak, ilulubog siya sa tubig para mabawasan at maalis ang kanyang lutong. At pag nabawasan na ang kanyang lutong, ihuhubog na siya dahil madali na siyang mabuo o maporma sa iba't ibang hugis. Okay, para saan naman daw po ang nito? Ang nito po ay ginagamit na pangtahi sa gilid ng mga bilao ng basket, bag at ginagawa din itong palamuti. O, ito naman po ang halimbawa niyan. Okay? O, yan po ang nito. Kasi para siyang mga hibla ng sinulid. So, yan po ang ginagawa nila or halimbawa ng ginagawang produkto na mula sa nito. Mga basket or ginagawa siyang panggilid ng basket. Okay? Next. Nipa. Para sa naman po ang nipa? Ang nipa daw po ay isa rin sa mga uri ng palmera. Okay? Ito ay hindi matatagpuan sa kahit saang bahagi ng Pilipinas. Ito ay mayroon lang daw po sa Pampanga, Cebu, Cagayan at Mindoro. Dahil tumutubo lang po ito sa mga tubigan. Ang mga mura at hindi pa bukang dahon nito ang tinitipon ng hiwalay at pinapatuyo sa araw. Pagkatapos, kapag ito ay natuyo na sa araw, ito na po ang ginagawa nila para gawing kapote at pamaypay. Yung mga dahon din daw po nito ang ginagawang pang-atip or pang-takip sa mga bahay sa taas. Okay, o ayan. Di ba yung mga bahay kubo or yung mga nipahat, o yan ang ginagawang bubong sa kanilang mga bahay, pantakip, okay, pang-atip, o ginagawa rin siyang plato. Okay, next, ratan. Para saan naman daw po ang ratan? Or ang ratan naman po ay isa pa sa mga materyales na matatagpuan sa ating bansa. Okay? Ang ratan po ay kilala din sa tawag na yantok. Kaya kapag tinawag na yantok, iisipin nyo na agad ay ang yantok ay yari sa ratan. Okay? Ano naman po ang ginagawa sa ratan? Gumagawa po tayo ng muebles, bag, basket, duyan at mga palamuti. O ayan po ang mga halimbawa. Ito po mula sa Rehiyon A. Calabarzon. O yan po ang mga ginagawa sa ratan. Yan pong nasa gitna, yung may hawak na halaman or yung plant stand, yan po ay gawa sa Mascap dyan sa ating bayan sa Montalban. Okay? Ang ratan din daw po ay pwedeng gawing basket, pwedeng gawing placemat, pwedeng gawing upuan. Ganyang katibay ang mga ratan. Okay, next, damo. Ang damo damo ay kilala sa halamang damo na may halaga ang vetiver o tambo. Yung vetiver daw po, ito yung ginagawa nilang tambo. Pwede rin itong tiger grass. Okay? Ang damong ver ay karaniwang tumutubo sa mga latian o pampang or sa mga matutubig. Ang mga ugat nito ay inululubog sa tubig ng 20 minuto at saka nila babayuhin para matanggal ang balat. Pag natanggal na po ang balat, ito na po ay ginagawa nilang pamaypay o kaya ginagawang walis. Okay? Ayan. Ito po ang walis na gawa sa bayan ng Montalban. Yan po ay gawa sa Sitio Puray or Sitio Makaingalan dito sa ating lugar. Okay, sa bayan ng Montalban. Next, ceramics. Kapag sinabi namang ceramics, ito ay gawa sa luwad. Okay? Ito ay pino, malagkit, kulay dilaw, pula o abo.
Okay, binubuo naman po ang luwad para maging isang seramika or makagawa ng mga produktong yari sa seramika. Ano-ano naman po ang mga produkto na mabuo-buo sa luwad or sa ceramics, okay? Ito po ang halimbawa na mula sa rehiyon ng Cavite at Batangas. Pwedeng gumawa ng palayok, vase, plato, mangkok. Okay, yan po ang mga halimbawa. Sunod, kahon. Ang kahon naman po ang isa sa pinakakaraniwang application mula sa karton. Okay, ano naman daw po ang pwedeng gawin sa kahon? Ito po ay pwedeng gawing lagayan ng sapatos, poster at laruan. Ginagamit din daw po ang karton bilang isang materyales na ginagamit pang protekta sa mga produkto o kalakal. Di ba kapag bumibili tayo ng mga gamit o pagkain, merong kahon o karton na pinaglalagyan. Okay, yan naman po ang mga halimbawa ng produkto na yari sa kahon. Okay, next. Lata. Ang lata naman daw po ay tila pilak na madaling tunawin at marupok na metal. Dahil mababa ang pagkakataon nitong makalason, kaya siya ang nilalagyan ng mga pagkain. Okay? Ang iba rin pong halimbawa ng lata ay aluminum or aluminyo, asero at yero. So yung mga yero nyo sa bubong, yan po ay isa sa halimbawa ng lata. Okay, o yan po yung iba pang mga ginagawa sa lata. Pwedeng alkansya, taniman, lagayan ng mga kutsara. O yan, pwede yan. Okay? Meron din daw pong materyales na matatagpuan din sa Montalban. Hindi lamang po yung mga pinakita ko na nagmula sa ating libro. Bibigyan ko kayo ng materyales naman na mula sa ating bayan dito sa Montalban. Okay, ano ang tawag dito? Kawayan po. Kawayan. Okay, yan po ay kawayan. Very good. Kawayan. Okay, ang kawayan po ay alinman sa mga damong tropiko na parang punong kahoy. Matibay din daw po ang kawayan. Ilan daw po sa pakinabang ng kawayan ay pwedeng gawing bahay. Okay, di ba yung mga bahay kubo, ang ginagamit po nilang dingding sa kanilang mga tahanan o yung mga apakan ay mula sa kawayan. Pwede din daw po itong gawing kasangkapan kagaya ng mesa, bangko, papag, aparador at marami pang iba. O ayan, yan ang ilan sa halimbawa. Yan po ay tinitanda naman sa maskap. Okay, sa maskap may ganyan tinda. Gumagawa sila ng crib ng bata at saka mga upuan at lamesa na yari sa kawayan. Okay, mayaman din ang ating bansa sa semento, buhangin at graba. Dahil marami tayong bulubundukin o mga bundok sa ating lugar, kaya tayo ay maraming mayaman sa semento, buhangin at graba. Ito naman po ay mga material na konkreto na ginagamit sa pagtayo ng bahay at pagbuo ng kalsada. Yan naman po ang ilan sa halimbawa ng produkto na mula sa semento, buhangin at graba. Pwedeng gawing paso o vase, pwedeng gawing bahay at lutuan. Okay? Okay. Naintindihan po ba ang ating aralin sa araw na ito? Opo. Okay. Dahil naintindihan nyo ang iba't ibang materyales na matatagpuan sa ating pamayanan, dadako na tayo sa panibagong gawain. Okay, magbigay daw po kayo ng iba't ibang materyales na matatagpuan sa pamayanan. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para isulat. Tig-isa lang ha. Isa sa kahon, isa sa lata, isa sa kawayan, isa sa semento, buhangin at graba, at isa sa tabla at kahoy. Isulat sa inyong drill board. Tapos, Isa lang po kung pipiliin. bawat number po, magbibigay kayo ng tig-isang pwedeng gawin sa bawat produkto. Kunyari Isa po, lang po gagawin na. Isa lang po bang gagawin dyan? bawat bilang po, tig-isa. Isa sa kahon, isa sa lata, isa sa kawayan,
isa sa number 4 at isa sa number 5. Ma'am, Basta idodrop ako. Hindi po, sulat na lang po. Sulat na lang. One minute lang ha. Okay, 30 seconds. Pindutin ang raise hand button kapag tapos ng sumagot. Tig-iisa lang. Okay, 10 seconds. Four, 3, 2, 1. Okay, taas na po ang sagot. Itaas na ganito. Okay, patingin sa teacher. Okay, ang gagaling naman ng mga sagot. Okay, tatawag si teacher ng isa ha. Ano ang sinulat mo sa kahon, Agnes? Lagayan ng sapatos po. Okay, lagayan ng sapatos. Sa'yo, Rowelo, anong nilagay mo? Lalagyanan rin po ng sapatos. Okay, ikaw naman, Balili. Lagayan ng regalo. Okay, very good. Lagayan ng regalo. Ikaw naman, Labatete. Lagayan po ng laruan. Okay, very good. Lata naman. Anong sagot mo, Diniega? Alkansya po. Okay, alkansya. Ikaw naman, Kim Raymer. Leona, ikaw na lang. Ano nilagay mo, Leona? Alkansya po. Okay, alkansya din. Kawayan. Jessica. Kubo po. Kubo. Claire, ikaw naman. Anong nilagay mo sa kawayan, Claire? Upuan po. Okay. Sa semento, buhangin at graba, ano ang nilagay mo, Ashley Heromiano? Ashley. Sahig po, ma'am. Okay, sahig. Pwede. Very good. Jose. Ikaw naman, Jessica. Anong nilagay mo? Bahay po. Okay, pwedeng gumawa ng bahay. Sa tabla o kahoy, ano naman ang nilagay mo? Arlene Malasaga. Arlene? Wala siya. Ikaw na lang, Christine Porcadilla. Upuan. Okay, upuan. Very good. Okay, pwede rin ang mesa. Okay, nakita ko ang inyong mga sagot at lahat po yan ay tama. Okay, ipakita nyo yan kay teacher at yan na rin po ang isasagot nyo ay ibibigay nyo sa kanila. Okay, next. Okay, basahin ang sumusunod na sitwasyon at punan ng wastong sagot ang patlang upang mabuo ang pangungusap. Pumili ng sagot sa kahon. Okay? Isa-isa lang po ang sagot. Pipili kayo ng sagot sa kahon ha. Itataas agad ang sagot. Per number tayo. Opo, parang po walang question. Okay. Ito po ang gagawin. Imamatch nyo po or itatambal nyo ang mga larawan ng produkto na nasa hanay A or mga Ma'am, materyales.
Opo, materyales na nasa hanay A na matatagpuan sa Rehiyon 4A, Calabarzon na nasa hanay B. Okay? Tingnan nyo. Yung mga produkto ay nasa hanay A. Imamatch nyo siya sa mga materyales na nasa hanay B. Una ay florera or flower vase. Saan kaya gamit or gawa ang flower vase? A sa niyog, B sa lata, C sa buri, D sa tabla o kahoy, E sa ceramics. Okay na? Letter na lang. Letter na lang po. Letter. Okay, number 2. Saan gawa ang cabinet? Okay na? Number 3. Saan gawa ang inuman na ito? Saan gawa ang inuman na ito? Okay, number 4. Saan gawa ang sombrero na ito? Then number 5, saan gawa ang dustpan na ito? Yung pangdakot, saan gawa? Okay na po? Opo. Okay. Number 1, anong sagot mo, Chelsea? Letter E po. Okay, tingnan natin kung tama. Okay, magaling. Letter E. Number 2, anong sagot mo, Kirby? Letter D po. Letter D, tingnan natin. Okay, magaling. Letter D. Number 3, anong sagot mo? Balili? A po. Okay, very good. Letter A. Number 4, anong sagot mo? Porcadilla. Porcadilla. Saburi. Okay, letter C. Very good. Okay, number 5. Anong sagot mo, Diniega? B po. Okay, very good. Sino naka-5? Taas ang kamay. Okay, very good. Karamihan sa inyo ay naka-5. Dahil dyan, meron kayong clap kay teacher kasi ang gagaling ninyo. Kayo ay naka-5/5. Ano ang natutunan mo sa araw na ito? Magbigay ka nga ng isang materyales na matatagpuan dito lamang sa bayan ng Montalban. Diniega. Upuan na gawa sa kawayan. Okay, kawayan. Isa pang materyales na matatagpuan sa ating bayan. Jessica. Okay. Pintuan na gawa sa kahoy. Okay, meron ding tabla o kahoy sa Montalban, dyan sa Tagumpay. Maraming tabla at kahoy. Ano pa? Sige nga, mayroon pa bang maibibigay na dito lang sa bayan ng Montalban? Simento. Okay, very good. Semento, graba at buhangin. Mahalaga ba sa tingin nyo ang mga materyales na ito sa ating mga mamamayan? Opo. Opo. Agnes, bakit kaya mahalaga ito, Agnes? Agnes, bakit kaya? Bakit kaya sa tingin mo? Nakakagawa po ng mga gamit. Okay, nakakagawa ng mga gamit. At dahil sa gamit na yon, anong pwedeng gawin ng mga mamamayan sa mga gamit na magagawa? Pwede po ibenta. Okay, pwedeng ibenta o pagkakitaan. At dahil sa mga materyales na ito, makakatulong ito saan? Mahinay. Mahinay.
Ma'am, repeat the question, ma'am. Bakit makakatulong ang mga produktong ginawa para sa mga ginagawa ng mga mamamayan? Pwedeng pangkabuhayan. Okay, pwedeng pangkabuhayan at makakatulong ito para sa panggastos ng bawat pamilya ng mga mamamayan. Very good. Okay? Dahil dyan, ito na po ang inyong huling gagawin sa araw na ito. Ito po ay ipapasa nyo na lamang po kay teacher. Gagawa kayo ng pencil holder na pwedeng gawa sa lata, sa karton o sa ceramics, yung mga luma ninyong mug sa bahay, yung inuman ng kape. Okay, na matatagpuan sa inyong bahay lang, okay? Pagkatapos, lalagyan nyo po ito ng disenyo, gamit lang din po ang mga recycled materials na mula lang din po sa inyong mga tahanan. Lalagyan nyo ng disenyo yung lata or karton or ceramics na gagawin yung pencil holder. Pagkatapos po, ninyong gawin ay pwede nyo po itong kuhanan ng video or lagyan ng picturean. Pagkatapos ito po ang inyong ipapasa kay teacher. Isusulat nyo po sa isang papel din po kung ano po ang taas niya, ang sukat ng kanyang taas at ang kanyang lapad. Kung pabilog naman po, susukatin nyo ang kanyang sukat ng pabilog. Nagkakaintindihan po? At ito po ang ipapasa nyo kay teacher. Okay po? Yan lang po ang inyong huling gagawin. Meron po kayong, pag natapos na po yung mga module nyo, yan na po ang gagawin yung pinaka-huli. Okay, ito po ang batayan sa pagmamarka na inyong makukuha. Kapag tama ang materyales na inyong ginawa, 25%, kalinisan ng natapos na proyekto, 15%, kapakinabangan o gamit ng proyekto, 25%, at yung kabuoang itsura, 25%, at kapag ikaw ay malikhain, 10%, sa kabuoang 100%. Yan po ang pagbabatayan sa pagmamarka ng gagawin ninyong pencil holder. At pagkatapos sa inyong reflection notebook, sasagutan niyo po ito. Natutunan ko na, nalaman ko na. Okay? Sa reflection na lang po yan. At dahil dyan, maraming salamat, grade 4, at lagi kayong mag-iingat.